Isang buwan na lang ang natitira. Bago ang kasal. Pero sina Hugo at ako ay nauwi sa walang katapusang. Hugo, magpapakasal na tayo. Gayunpaman, gusto mo ng anak sa ibang babae. Nakakabaliw lang yan. Lang naman. Walang pisikal sa pagitan namin. May sakit talaga ang mentor ko. Ang pinakamalaki niyang hiling ay makitang masaya si Quinn at magkaroon ng apo. Tinatanong ako ni Quinn dahil wala na siyang iba. Kahit dihis pa yan, magkakaanak pa rin kayo. Naisip mo ba ang mararamdaman ko? Magpapakasal na tayo sa isang buwan. Nina, huwag ka nang maging hindi makatwiran. May kagyat akong importanteng bagay. Kailangan mong kumalma. Hinahabol ko siya. Simula pa noong mga araw ng aming pag-aaral, akala ko hindi lang siya marunong magparamdam ng pagmamahal. Ngayon, nakikita ko na. Hindi ko napapansin. Hugo, hindi natatagal ang tatay ko. Kalimutan muna natin si Nina. Pwede bang gawin na natin ang IVF? CJ, darating ako agad. Siguro ito ang iyong importanteng ba. Kaya pala, alam mo kung magmahal. Hindi lang ako. Isang buwan na lang ang kasal. Sino ang gugustuhing maging bagong groom ko? Bukas ng alas 8 ng umaga, magkita tayo sa City Hall. Hugo, tapos na tayo. Paalam na. Magkaanak ka na sa iba. Maghahanap ako ng bago. Yung post mo kahapon. Seryoso ka ba? Yan din sana ang itatanong ko. Seryoso ka ba sa pagpapakasal sa akin? Hindi biro ang kasal. Kung gusto mo, pupunta tayo sa City Hall. Pagkatapos nating inumin itong kape. Basta ganun na lang. Wala kang kondisyon. Meron naman ako. Ano yon? Noong nasa school pa tayo, laging nakikipag-away siya sa akin. Malamig siya, matalas ang dila, at sobrang mapili. Ngayon, gusto akong pakasalan ng lalaking ito. Na halos imposible. Dahil magpapakasal na tayo, palitan mo ang contact name ko. Mula, best, patungong, darling. Yun lang. Gusto ko lahat. Nang meron ng mga magkasintahan. Tulad ng bahay at kotse. Meron lang akong maliit na kotse. Pero sapat na yan para sa down payment. Ng maliit na lugar. Hindi ganun. Anong gusto mo? Sigurado ka? Wala nang atrasan. Kapag ginawa natin to. Hindi ako magbabago ng isip. Namamangha lang ako. Kakaiba ang tadhana. Dati tayong magkaaw. Ngayon ikakasal na tayo. Naghahanda ka pa talaga nito. Siyempre naman. Kung meron ng ibang magkasintahan, dapat meron din tayo. Gusto mo ba?
Wow! Tamang-tama ang sukat. Oh, nagkataon lang. Promise, hindi ko sinilip ang sukat ng singsing mo. Alam mo bang hinintay kita buong gabi? Kaarawan mo. Alam ko, Binigyan kita ng singsing. sing-sing. Nina, pasensya na talaga. Magkasama naming pinili ang singsing. Nagkataon lang, nasukat ko. Kayo bang dalawa? Ang magkasama kagabi? Nina, huwag ka nang gumawa ng gulo. Nagkataon lang. Bakit? Hindi mo gusto? Hindi mo ba ako tatanungin? Kung bakit may bago akong... Hindi na kailangan. Wala na siya sa eksena. Hindi na kailangan. Wala na siya sa eksena. Ngayon, tingnan na natin ang ating Hindi ka ba walang trabaho pagkatapos ng graduation? Sigurong napakahirap. Sapat lang ang meron ako para sa down payment. Baka mga wala pang 2 milyon. Kapag nag-resign na ako sa trabaho ko sa Halton, maghanap na tayo ng bahay. Sige, gaano katagal mo kailangan? 10 araw. Susunduan kita sa Halton sa 10 araw. Maghanda ka ng bahay para sa akin. Makakahanap ako ng mansyon para sa'yo na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Hindi. Mga 2 milyon lang. Bakit ka naghahanap ng bahay na nagkakahalaga ng 2 milyon? Naaalala mo ba yung daddy? Ito ang magiging tahanan ng mag-asawa. Magpapakasal na ako. Teka, hindi ba si Marsh ang magpapakasal kay Ms. Good? Bakit niya laging dinadala si Quinn sa opisina ngayon? Anak siya ng mentor niya. Malapit nang mamatay ang tatay, kaya tumutulong lang si Mr. Marsh. Hindi naman ganoon ka-simple, di ba? Sinasabi ng chismis na may nakakita sa kanilang magkasama sa clinic ng gynecology. Baka magkakaanak sila. Paano si Ms. Good? Nag-post siya tungkol sa kasal sa social media. Ah, sigurong kinansela ang kasal. Kawawa naman. Tuloy pa rin ang kasal. Sana dumating kayong lahat. Tuloy pa rin ang kasal. Sana ay dumalo kayong lahat. And Miss Good, pasensya na po kami. Wala kaming masamang intensyon. Okay lang, hindi naman kayo nagsalita ng masama tungkol sa akin. Narito ang mga imbitasyon. Hindi na kailangang magdala ng regalo. Dumating lang kayo at mag-enjoy sa alak. Teka muna, hindi si Mr. Marsh ang lalaking ikakasal. MS Gold, hindi mo na siya papakasalan. Tama. Nandito ako para mag-resign. Pakiab ito, kay Hugo. Sabihin mong nag-resign na ako. Uuwi na ako para magpakasal. Hugo, nadumihan ang damit ko nang hindi sinasadya. Pwede bang maligo muna ako sa iyo? Hindi na magagalit si Nina, di ba? Sige na. Tama, Hugo. Wala akong pamalit. Halos kasing laki ko lang si Nina. Pwede mo bang kunin ang isa sa mga damit niya? Maligo ka na, mamaya ko na kukunin.
Nina? Nandito ka na ba? Nina? Nandito ka na ba? Dapat nandito na siya. Nina? Nina? Tumakas ka sa bahay ha? Gaano ka nakatagal na wala? Nina? Huwag mo akong pagbantaan ng hiwalayan. Hindi ako maniniwala. Kung babalik ka ngayon, patatawarin kita. Bumalik ka na. Halika rito. Nandito ka na. Akala ko kasama mo si Quinn. Nina, hanggang kailan ka magiging selosa? Hindi ko na ba naipaliwanag? Wala lang. Tumakas ka, di ba? Bumalik ka rin sa huli. Nandito lang ako. Para kunin ang mga gamit ko. Nakita mo ang sulat. Wala na sa amin. Ibigay mo sa akin ang telepono. Iyon ang darling ko. Kung hindi ako sumagot, mag-aalala siya. Anong sinabi mo? Ulitin mo. Naghiwalay na tayo. Bitawan mo ako. Hugo, Nina, huwag kayong mag-away dahil sa akin. Nina, nadumihan ang damit ko nang hindi sinasadya. Kaya ginamit ko ang banyo mo. Pakiusap, huwag mong pagkamalan si Hugo. Mag-ingat ka sa temperatura ng tubig. Kung mapasok ka, magiging malungkot siya. Tama na. Hindi ito tungkol sa'yo. Sino itong darling? Oh, Hugo. Mahilig ang mga babae na isave ang aming mga kaibigan bilang darling sa aming mga telepono. Siguro naman nagkamali ka ng pagkakaintindi sa kanya. Nina, totoo ba yan? Kita mo. Sabi ko naman misunderstanding lang. Hugo, huwag kang magalit. Sinabi ng doktor na panatilihing mababa ang iyong stress levels. Magbihis ka na. Tingnan natin kung ano pa ang pag-aawayan mo kapag may anak na ako kay Hugo. Anong problema? Bakit mo ako tinawagan? Kailangan ko ba ng dahilan para tawagan ng asawa ko? Kumusta? Nag-resign na ako. Pagkatapos kong mag-impact, uuwi na ako sa Jackson. Magaling. Ayusin natin ang pagpupulong ng mga magulang natin para pag-usapan ng kasal. Tapos ka na tumawag. Bakit mo pinapakialaman? Itigil mo ang pag-save sa bestie mo bilang darling. May kahulugan ang salitang iyan. CJ. Bakit ka nag-resign? Naisipan ko lang mag-resign. Bakit? 100 beses ko nang ipinaliwanag. Walang pandaraya. Para lang sa year procedure. Wala tayong totoong relasyon. Hindi ko aminin ang anak bilang akin. Ginawa ko lang ito para sa tatay niya. Bakit ka pa nahihirapan? Magkasama na lang kayo. Hindi ko sisirain ang masayang pamilya niyo. Nina, kailan ka pa naging ganyan ka walang katwiran? Nagbago ka na? Ito ay dahil hindi ko alam na isa kang napakadiring lalaki. Saan ka pupunta?
tapos na tayo. Kung saan ako pupunta, ay hindi mo na problema. Hugo, ang tatay ko, hindi na siya aabot. Sinabi sa akin ng doktor. Nakaunti na lang ang oras niya, gusto kanyang makausap. Pumasok ka na. Takot ako. Pwede bang sumama si Hugo sa akin? Mahal. Kasama niya ang kasintahan niya. Lil Res Clark, okay lang po. Sasama ako sa'yo. Paumanhit. Medyo matigas ang ulo ni Queen. Sana lang, hindi siya nakagulo ng husto, sa iyo at kay Hugo. Okay lang po. Naghiwalay na kami ni Hugo. Bumisita ako. Dahil mentor ko rin si Kenneth Clark. Kahit ano pa man, siya ay mentor. Nalubos kong iginagalang. Naghiwalay na kayo. Anong nangyari? Hindi ba kayo magpapakasal na? Naiintindihan ko na, masyadong malagkit si Queen kamakailan. Pero masasabi ko, hindi ganyan ang nararamdaman ni Hugo para sa kanya. Mahal ka niya talaga. Nemres Clark. Pumayag lang siya na makasama ako. Dahil naantig siya sa aking pagpupursigi. Mukha siyang malamig sa labas. Pero mainit siya sa loob. Kung pagpupursigi mo ang nakaantig sa kanya, ibig sabihin hindi lang siya marunong magmahal. Mahal ka niya talaga. Seryoso ako. Hindi siya papayag na mag-if kay Queen kung talagang mahal niya ako. Teka, ano? Lil Res Clark. Hinahanap ka ni M. Clark. Wala na siya. Saka, hindi na matutuloy ang iye. Tinapos ko na. Maaari na ba nating itigil ito? Sinabi ko na sa iyo, wala nang kinalaman ang buhay mo sa akin. Nina, galit ka ba talaga sa akin? Nina, bakit mo sinabi sa nanay ko, kakamatay lang ng tatay ko? Kailangan mo ba talaga akong ganituhan? Queen, anong nangyayari? Sinabi niya sa nanay ko, ang tungkol sa IVF. Sinampal ako ng nanay ko, sa harap mismo ng tatay ko. Nina, ito ba ang gusto mo? Kakamatay lang ng tatay ko. At ganito ang treato mo sa akin. Nina, lumabis ka na. Sinabi ni Queen na nagpadalos-dalos lang siya, tapos na ang tungkol sa Ria. Bakit ka pa rin ba ganyan kaseryoso? Dahil nasampal ka na ng nanay mo, hindi ko na kailangang gawin. Hindi ako makapaniwala na minahal ko ang isang lalaki na hindi alam ang tama at mali. Akala ko hindi ko pagsisisihan na piliin ka. Pero ngayon pinagsisisihan ko na minahal kita. Nina, lumabis ka na naman. Hindi kita mapapatawad agad. Nina, maliban kung humingi ka ng tawad sa akin. At kay Queen, hindi kita mapapatawad. Perpekto, maghiwalay na tayo ng tuluyan. Hugo, namimiss ko ang tatay ko. Malungkot talaga ako. Huwag kang malungkot. Maaaring wala na si Clark. Pero lagi akong makakasama mo. Hugo, umuulan. Bakit hindi? Bigyan mo si Nina ng payong. Kaya ko naman mag-isa. Sasama ako sa'yo. Nina, kaya niyang alagaan ang sarili niya. Lumampas na si Nina sa limitasyon niya ngayon. Kung magiging mabait ako sa kanya ngayon, magsisimula siyang humingi pa. Hayaan ko muna siya. Kapag humingi siya ng paumanhin sa akin, bibigyan ko siya ng pagkakataon.
Hoy! Kumusta? Nasaan ka? Nasa pasukan ako ng ospital. Pumanaw na si G. Clark. Babalik ako pagkatapos ng kanyang libing. Susunduan ba kita? Malayo ka kasi, hindi mo kailangang gawin. Lumingon ka. Bakit ka nandito? Inililigtas kita. Sa pagkabasa sa ulan. Hindi problema ang kaunting ulan. Ayokong pahirapan ka. Tingnan mo kung gusto mo. Ako ang iyong asawa. Huwag kang mahiyain. Ano ang problema? Hindi kita tinitingnan. Ako lang ang nabasa sa ulan. Pinilit mo akong bigyan ng payo. Magaling, pareho na tayong basa ngayon. Hindi ba mas maganda kung pareho tayong nababasa? Nina, gusto mo ba ako? Naglalaro lang ako. Dati tayong magkaribal. Sinadya ko. Oo. Gusto kita. Ano ang gagawin mo? Nauto ka ba? Nakakainis ka pa rin. Mas naging cute ka kaysa dati. Patuyuin mo ang buhok ko. Ito ang gantimpala. Sa pagpayag mong pakasalan ako. Huwag ka nang humingi pa. Nina, seryoso ako sa kasal. Bakit biglaan? Hindi ba tayo nagkasundo? Seryoso din ako. Ang ibig kong sabihin ay, ayoko nang maging peking magkasintahan. Naiintindihan mo ba? Ano ang ibig sabihin niyan? Magiging asawa mo ako. Nang totoo. Sagutin mo. Sino ito? Huwag kang maging isip bata. Bakit mag-aaksaya ka ng oras sa mga estranghero? Nag-aalala ako na mapatawad mo siya. Kung kakausapin mo siya. Mahal na mahal mo siya. Bakit parang nagsiselos ka? Hindi ko inakala na magmamalasakit ka. Kung hindi nagmamalasakit ang asawa ko sa ibang lalaki, mas masaya ako. Ay block ko siya ngayon din. Tingnan mo, wala siya sa puso ko. Wala rin siya sa telepono ko. Ako ay isang taong tapat. Kung mahal ko ang isang tao, hindi ako susuko kailanman. Kung hindi ko na mahal, hindi na ako babalik kahit ano pa. Maaari kang magtiwala sa akin. Hindi ko hahayaan na mawala ang pagmamahal mo sa akin. Tumanggi ka? Magpakasal muna tayo. Halika rito. Ayos lang. Matagal na akong naghintay. Wala ito. Hindi ko siya masyadong nabibigyan ng atensyon kamakailan. Dapat ko ba siyang tawagan para suyuin?
Uway, Sino ito? sino ka? Bakit nasa iyo ang telepono ni Nina? Biglang bumalik si Nina noong nakaraan. At sinira ang mga plano ko. Sa pagkakataong ito, walang makakaistorbo sa atin. Hugo, ano ang problema? Ano ang nagpagalit sa iyo? Tinawagan ko si Nina, at lalaki ang sumagot. Ano? Kahit nasalungat sa iyo si Nina, hindi niya dapat humanap ng kahit sinong lalaki para magalit ka. Hugo, napakabuti mo sa kanya. Kahit ako naiinggit sa kanya. Bago pumanaw si tatay, palagi niyang inaasam na, makakahanap ako ng lalaking tulad mo. Sayang, hoy, saan ka pupunta? Pupunta ako sa kanya para malaman kung sino ang lalaki. Huli na masyado. Bukas ka na pumunta. Mahal na mahal ka ni Nina. Siguradong sinusubukan kanyang magalit. Libing ni A. Clark bukas. Kung hihingi siya ng paumanhin sa akin, magbabati na kami. Bakit napaka-importante ni Nina sa kanya? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi mo na kailangang ipadala ako dito ngayon. Maaaring hindi ako tinuruan ni G. Clark. Pero isa siyang mabuting guro. Magbibigay din ako ng respeto. Dumadating na ang mga dating kaklase natin. Maraming estudyante ang tinuruan ni A. Clark. Namimiss siya ng lahat. Ipaparada ko ang sasakyan. Pumasok ka na. Nina, ang tagal na nating hindi nagkita. Magpapakasal na ba kayo ni Hugo? Ginamit niya ang ibang lalaki para inisin ako. Hihintayin ko ang kanyang paliwanag. Wala na. Naghiwalay na kami. Anong nangyari? Hindi ba plano ninyong magpakasal? Noong nakaraang buwan? Huwag kang magsalita. Silang dalawa. Halatang magkasama. Si Nina. Siguro naloko. Naaawa ako kay Nina. Noong nasa paaralan pa tayo, alam ng lahat na gusto niya si Hugo. Ilang taon niya itong niligawan. Akala ko magkakaroon na siya ng masayang wakas. Sino mag-aakala? Pwede na kayong tumigil sa paghula. Masaya pa rin kami. Nagtatampo lang si Nina. Ginoong Marsh, wala na sa amin. Bukod doon, kasal na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan para iligaw ang lahat. Huwag kang magsabi ng ganyan para manlin lang ng iba. Nina, kahit nagtatampo ka, hindi kailangang pagbiruan ang ganyan. Hindi ako nagbibiruan. Talaga akong kasado na. Nina, nag-post ka sa social media tungkol sa pagpapalit ng group. Hindi ba yun biro lang? Pagpapalit ng groom? Post? Ano ang nangyari? Nakita naming lahat ang post na iyon. Iniisip naming lahat na biro lang iyon. Hugo, hindi mo ba nakita? Baka, binablock niya. Talaga niyang binablock. Ibig sabihin ba niyan? Naghiwalay na sila talaga. Si Hugo na ba ang din-i-date ni Queen ngayon? Impossible. Walang namamagitan sa amin ni Quinn. Kailangan mo bang gumawa ng eksena? Sinabi ko na sa'yo dati, hindi kami lalagpas sa pagkakaibigan ni Quinn. Kailangan mo pa bang makipaggalas sa akin? Hindi ako gumagawa ng eksena. Naghiwalay na kami. Kasado na ako. Ano ba ang hindi mo maintindihan? Nina, binibigyan ka ni Hugo ng pagkakataon. Kailangan mo pa bang gumawa ng eksena? Sa harap ng lahat. Ngayon, nagkukunwari ka pang naiintindihan mo. Kung sinabi ko sa lahat ang ginawa ninyo ni Hugo, ano kaya ang sasabihin nila? Hugo, tinutulungan lang kita. Hindi ko akalain na pagbabantaan ako ni Nina. Sige na kung galit ka. Walang ginawa si Quinn. Huwag mo siyang isama. Bobo siguro ako.
Para main love sa'yo. Buti na lang hindi tayo kasal. Gusto lang ako iligtas ng tadhana. Nina, kailangan mo pa bang gumawa ng eksena sa libing ni M. Clark? Ano bang ginawa ko? Sino nagsimula nito nung dumating ako? Saksi ang lahat dito. Huwag mong isisi sa akin. Hugo, hayaan mo na. Kasalanan ko lahat. Huwag kang makipag-away kay Nina. Mahal na mahal ka niya. Hindi siya magpapakasal sa iba. Talaga bang gusto lang ni Nina na magalit si Hugo? Posible. Mahal na mahal ni Nina si Hugo. Bakit pa siya makikipag-usap sa iba? Galit lang siguro yun. MS, Gould, may mensahe ang asawa nyo. Hindi siya makahanap ng parking. Baka kailangan nyo pang maghintay sandali. Naiintindihan ko. Salamat. Asawa. Nagsisinungaling siya, di ba? Hugo, sinabi ko sa'yo, kasal na ako. Nagsisinungaling ka. Nina, bakit ka magpapakasal sa iba? Queen, tigilan mo na ang pagpapagalit kay Hugo. Ikakasal ka sa isang buwan. Kahit galit ka at selos sa akin, hindi mo dapat biruin yan. Nina, tungkol sa atin to. Mag-usap tayo ng pribado. Hindi mo pwedeng sabihin yan para magalit ako dahil lang nagtatampo ka. Oras na. Pumasok na po kayo para sa tanghalian. Mga alumni ng Hainhai, dito po. Libing ni M. Clark ngayon. Itabi muna natin ang mga walang kwentang bagay na to. Lahat, pasok na. Hugo, huwag kang magalit. Hindi kailanman magpapakasal si Nina sa iba. Gusto ka lang niyang magalit. Nako, Hugo. Pinapalala mo lang kung ganyan ka. Kung gusto mo siyang mag-sorry, bakit hindi mo siya pagseluzen? Tama ka. Hindi ako pwedeng sumuko sa kanya. Baka isipin niyang nanalo na siya. Mas lalala sa susunod. Queen, nahirapan ka na. Pangako, alagaan kita ng mabuti. Hugo, ang bait mo sa akin. Naawa ako kay Nina. Malinaw na niloloko ni Hugo si Nina. Kailangan pa niyang manahimik dahil kay M. Clark. Sinabi ni Nina na kasal na siya, baka para magalit si Hugo. Siya tuloy ang nasasaktan. Hugo, pakiusap, bigyan mo ako ng isang mangkok ng seafood soup. Ina, mainit. Salamat. Mahina ang tiyan mo. Kumain ka ng sabaw. Allergic ako sa seafood. Ang tagal na nilang nagde-date. Hindi alam ni Hugo na allergic si Nina sa seafood. Siguradong wala siyang pakialam sa kanya. Tingnan mo kung gaano kalambing si Hugo kay Queen. Yan ang patunay ng pagmamahal. Nina, sinabi mong ikaw ay kasal. Galit ka lang kay Hugo, di ba? Alam ng lahat na. Lubos kang nagmamahal kay Hugo. Bakit ka magpapakasal sa ibang lalaki? Alam ng lahat. Natatakbo ka kapag kinawayan ka ni Hugo. Kaya, huwag kang magpanggap. Hayaan mong ipakilala ko siya. Ito ang aking asawa, si L. Smith. Nina, anong sinabi mo? Sino siya sa'yo? Siya ang asawa ko, si L. Smith. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Ikakasal na kami sa isang buwan. Bakit ka magpapakasal sa iba? Mula nang lagi kang pumupunta kay Queen. Lumipat na ako sa iba. Sige, bagay kayo. Maghiwalay na tayo. Ikakasal na kami, anong ibig mong sabihin sa move on? Dinala mo siya dito para magalit ako. Nag-arte ka lang, di ba? Ito ang wedding invitation namin. Pakidalo sa kasal namin. Hindi na kailangan ng regalo.
Sapat na ang mga basbas. Totoong wedding invitation. Nagpakasal na talaga sila? Hindi ba si Yale ang top student sa HE? Naaalala ko, mortal enemy siya ni Nina. Paano sila nagkasama? Nina, hindi ba palagi mo siyang kinainisa? Dinala mo siya dito, para magalit lang ako, di ba? Mr. Marsh, tanggapin mo na ang katotohanan. Hugo. Nina, sobra ka na. Paano mo nagawang magpakasal sa iba? Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko. Hugo. Mr. Marsh, sa teknikal na usapan, dapat bugbugin ka sa pagtitig mo sa asawa ng iba. Talaga ba? Subukan mo. Tama na. Libing ni M. Clark ngayon. Pwede natin tong pagkatapos ng libing. Hugo. Libing ni Dad ngayon. Kumalma ka, ha? Huwag mo akong kausapin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magagalit si Nina. At magpapakasal sa iba. Nina, ikaw, Ha, mahal. Hindi ba allergic sa seafood? Bakit may seafood soup? Binigay ni Hugo to para kay Quinn. Mahilig si Quinn sa seafood. Mr. Marsh, pakiusap, ibalik mo yung seafood soup mo. Nakakainis na. Nina. Pasensya na. Nakalimutan ko. Kain ka. Ikaw ang magmamaneho mamaya. Sige, mahal. Sino mag-aakala? Ang dalawang dating magka-rival, nagpakasal na pala. Talaga? Bagay sila. Ang gwapo talaga ni Yale. Kaya pala, crush siya ng lahat. Noong high school mas maalalahanin siya kaysa kay Hugo. Ang tagal na nag-date ni na Hugo at Nina. Tapos di niya alam ang allergy ni Nina. Kaya pala iniwan siya ni Nina. Malamang naka-move on na siya. Hugo. Hintayin mo ako. Nina, sorry. Huwag mo naman akong parusahan ng ganito, ha? Friend lang kami ni Quinn. Bitawan mo ako. Hugo, nababaliw ka na ba? Kasal na ako. Kumilos ka ng maayos. Nina, impulsive ka. Matagal na tayong nag-date. Hindi ka basta-basta pwedeng magpakasal sa iba. Hiwalayan mo siya. Sorry talaga. Magbabago na ako. Noong sinabi mong, may baby kayo ni Quinn, hindi mo ba inisip na mangyayari ito? Gaano ka kaarogante? Para isipin na sasama pa rin ako pagkatapos ng kahibangan na iyon? Nina, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon pa? Si Quinn lang ang simula. Sa bawat pag-iwan mo sa akin, unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa'yo. Buti na lang hindi ako nagpakasal sa'yo. Nina, patawad talaga. Magsimula tayo uli. Magbabago ako. Huli na ang lahat. May nagmamalasakit na sa akin. Nagmamalasakit siya sa akin. Hindi na tayo dapat magkita. Umurong ka. Hindi ako susuko. Si Nina ay akin. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Isa ba siyang gamit? Wala siyang pag-aari kahit kanino. Pinili niya ako. Hindi ko siya pagmamay-ari. Paumanhin, aalis na kami. Halika na. Patawad. Hindi ko dapat idinamay ka dito. Anong sinasabi mo? Ang pasanin mo ay pasanin ko. Yan ang ibig sabihin ng kasal. Nakakapagod ngayong araw. Ayoko na dito. Kaya, saan mo balak pumunta? Pumunta ako sa Halto dahil kay Hugo.
Ngayon, gusto kong bumalik sa Jackson. Doon ako lumaki. Siguro ang paghabol sa isang tao ng walang direksyon ay ganito talaga ang kahihinatnan. Simula ngayon, babangon na ako sa tamang landas. Sige. Kung gayon, sa Jackson na lang ang kasal natin. Hugo. Umalis ka. Tigilan mo ang pagiging malungkot. Bukas na ang kasal ni Nina. Iniwan ka niya. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi niya ako iiwanan. Umalis ka. Hindi yun totoo. Tigilan mo ang pag-inom. Hindi mo ba nakikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo? Bukas na ang kasal ni Nina sa iba. Ano bang maganda sa kanya at hindi ka pa rin makamove on? Gusto ko siyang makita. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Umuwi na tayo. Mahal na mahal niya ako. Patatawarin niya ako. Saan ka pupunta? Nina, patawad. Patawarin mo ako. Nina. Hugo. Bakit ka nandito? Hindi dapat magkita ang bagong kasal ngayong araw. Namimiss kita. Tinatawag ako ng nanay ni Hugo. Evras Marsh, ano po ang maitutulong ko? Nina, naaksidente si Hugo. Maaari mo ba siyang dalawin? Tinatawag ka niya. Bukas na ang kasal ko. Ano man ang mangyari kay Hugo ay hindi ko problema. Gayunpaman, umaasa akong gagaling siya agad. Alam ko ang pakiramdam ng maiwan. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi kita iiwan. Hugo. Nina. Nandito ba si Nina? Hindi siya dumating. Hugo, hindi ba kayo nagkasundo? Bakit kayo biglang naghiwalay? Kanina lang. Sinabi ni Nina na ikakasal siya sa iba. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Kaya pa ba? Ayaw niyang makita si Hugo. Pagkatapos ng aksidente niya. Napakalamig niya. Hindi pa rin niya ako mapapatawad. Masyado na si Nina. Ilang taon kayong nag-date. Ngayon, hindi ka na niya dadalawin kahit sugatan ka. Kahit kasal na siya bukas, pwede niya namang ipagpaliban. Mas mahalaga ba ang asawa niya kaysa sa iyo? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siya iiwanan. Hindi niya ako iiwanan. Bobo ako. Paulit-ulit kong iniwanan si Nina para sa kung sino-sinong baba. Hugo, nabaliw ka na. Ako ang pinili mo. Hindi kita pinilit iwanan si Nina. Saka, akala mo naman lagi kang hihintayin ni Nina. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ba't inalagaan mo ako dahil gusto mo ako? Kung hindi dahil kay Emma Clark, hindi nga kita papansinin. Gwen, ibalik mo sa akin si Nina. Ibalik mo siya sa akin. Bitawan mo. Hugo, dahil tinalikuran mo ako, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Nina, huwag mo siyang pakasalan.
Nina. Patawad. Mahal na mahal kita noon pa man. Huwag mo siyang pakasalan. Matagal ko nang nakuha ang singsing na ito para sa'yo. Hugo, malinaw ko nang sinabi sa wala na sa ating ngayon. Umalis ka na. Nakakainis ka. Ibalik mo yan. Pinili ko yan para kay Nina. Hindi ito ang sukat ng singsing ni Nina. Paano mo nasabing para sa kanya yan? Tigilan mo na yung kahibangan mo. Alam kong hindi pa kita lubos na kilala. Hindi ako maalalahanin. Pero nagbago na ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Nina, Hugo. Hugo, Bumangon ka. Nina. Ang tagal niyong nag-date. Tapos madali kang nakapag-move on. Hindi ka ba masyadong manhid? Nina, tama ka. Nagkamali si Hugo. Pero hindi mo naman pwedeng gawin to sa kanya. Si Mr. Clark ang pinakarespeto niya. Tinulungan lang niya si Queen. Bakit ka gumagawa ng eskandalo? Mukhang inosente si Hugo. Inalagaan niya ang anak ni Mr. Clark. Tapos iniwan siya ni Nina. Akala ko mahal na mahal ni Nina si Hugo. Paano siya nakapag-asawa agad ng iba? Baka naman niloloko na niya si Hugo. Posible yan. Mahal na mahal niya si Hugo dati. Tapos nakahanap ng iba. Kaya pabalik-balik ang kwento ni Queen para baliktaran ang sitwasyon. Nina. Kahit niloko mo talaga ako, patatawarin kita. Kung babalik ka. Tumahimik. Tumayo, lumuhad ka. Sinasabi mo ba lahat ng ito? Para isipin ng mga tao na nagtaksil siya? Alam mo, hindi siya ganoon. Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang kabet sa relasyon namin. Ako na. Ako ang bahala dito. Sige. Hindi siya ang kabet, Hugo, dahil sa paggalang kay Ginoong Clark. Hindi ko ipinagsab ang mga ginawa ninyo ni Queen. Kung muli mong akusahan ang asawa ko, sasabihin ko sa lahat kung bakit kami naghiwalay. Hugo, dala ko ang anak mo. Dapat mo akong alagaan. Sinabi ko na sa'yo dati, pwede mo kaming iwan ng anak natin. Ngayon, pinagsisisihan ko na. Hugo, buntis ako. Anak mo ito. Ipinangako mo kay tatay na aalagaan mo ako. Nakipaghiwalay ako kay Hugo bago ang kasal namin dahil nagdesisyon siyang magkaanak sa ibang babae. Hindi yan. Bago pumanaw si Ginoong Clark, gusto niyang makita si Queen na may anak, kaya ako pumayat. Sabi ko itigil mo na, bakit ka buntis? Nang naghahanda kami sa ospital. Ginamit ko ang sayo. Hugo, buntis ako sa anak. Nina, narinig mo ba yon? Nabuntis siya nang hindi ko alam. Hindi ko kasalanan yan. Kung hindi mo sinimulan ang proseso, hindi siya magtatagumpin plano mong magkaanak kayo. Kahit na tumigil ang plano, paano mo maitatapon ang sisi? Nina, Walang hihiyang basura. Paano mo nagawang humingi ng tawad? Umalis ka dito. Huwag ka nang magpakita ulit. Alam ko na, hindi man dadaya si Nina. Ang mga nagkakalat ng chismis ay dapat humingi ng tawad. masyado na si Hugo. Ginawa niya ang gusto niya dahil mahal siya ni Nina. Hindi na siya mahal nito. Wala siyang halaga. Hindi ko alam na ganun pala si Hugo. Sino ang magkakaanak sa ibang babae? Pagkatapos ng engagement, nakakabaliw ito. Napaka-generous ni Nina. Pinili niyang manahimik tungkol sa kanila. Baliw na ba si Queen? Paano niya iyon hihilingin sa kanya? Yung dalawang iyon ay mapanlait pa talagang gumawa ng gulo dito. Talagang walang hihiyang pares sila. Hugo, dati kang napakalohikal. Paano mo nagawa ang bagay na ito? Oo, Hugo, malapit ka ng ikasal. Paano ka pumayag na magkaanak kay Queen? Nakakabaliw ito. Hindi ko alam kung bakit ako. Nina, bumalik ka sa akin. Hindi ka magiging masaya sa lalaking walang trabaho. Bumalik ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Pakiusap, bumalik ka na lang. Napakasimpleng kasal. Hindi ka magiging masaya.
Nina, hindi ko akalain na magiging ganito ka. Noong nagsimula pa lang tayong mag-date, isa ka lang mahirap na estudyante sa... Kung talagang nagmamalasakit ako dito, hindi ko siya papakasalan. Nina, masyado kang inosente. Wala siyang maibibigay sa'yo. Hindi kayo magtatagal. Bakit ko kakailanganin ang kahit ano mula sa kanya? Kaya ko ring magbigay. Hindi mahalaga kung ano ang meron siya. Sapat na kung meron ako. Nina. Sobrang perpekto mo. Pinapangasalan mo ba ang walang kwentang lalaking ito? Dahil sa itsura niya, makakasama mo ba siya habang buhay? Kaya kong maghintay. Hihintayin ko hanggang sa mapagtanto mong hindi ka masaya. At kung sino talaga ang para sa'yo. Sa kasamaang palad, hindi darating ang araw na iyon. Pasok. Mga regalo mula sa groom. Ang yaman niya. Hindi pa ako nagpakilala. Pagkatapos ng graduation, nagsimula ako ng sarili kong negosyo. Pagmamayari ko ang 2 o 3 kumpanyang nakalista. Nakalista sa stock market. Hindi ka man lang makabili ng bahay. Ang perpekto talaga ng asawa ko. Paano ko magiging pabigat sa kanya? Tama? Sigurong nagsisinungaling ka, di ba? Hindi ito totoo. Ito'y kasinungalingan. Magsinungaling ka pa sa sarili mo. Gayunpaman, hindi na kailanman babalik sa iyo si Nina, hindi ko hahayaang magkaroon siya ng pagkakataong malungkot. Paalisin silang lahat. Tuloy ang kasal. Sige po. Nina, pakiusap, paumanhin, patawarin mo ako. Nina. Nina, tapos na. Ibigay mo ang iyong kamay. Nina, nawala na ba talaga kita? Ang ganda talaga ng asawa ko. Narinig ko, dinala ni Hugo si Queen para ipa-abort ang anak. Nag-away sila sa ospital. Nasaktan na pala ang binti ni Hugo. Ngayon, kailangan pa niya ng mas mahabang paggaling. Ayoko nang marinig ang tungkol sa kanila. Ano ang gusto mong marinig kung gayon? Gaano katagal mo na akong mahal? Huwag mong itanggi. Hindi ako tanga. Matagal mo na akong gusto, di ba? Kaya ano ngayon kung oo? Gusto mo ba akong pagtripan? Salamat sa iyong pagmamahal. Oo. Matagal na kitang mahal. Ikwento mo ang mga taon na iyon. Kung gayon, malamang kakailanganin ko ng mahabang panahon. Okay lang. May oras tayo.